Makiki-update lang tayo no kay Mayor Rodrigo Duterte. Siya daw po yung nakababatang kapatid ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at nasa dahig po siya ngayon. So makiki-update tayo, siya po yung pumalit kay Pulong. Nung umuwi si Pulong, siya naman yung pumalit. So parang ganun yung sistema nila no. Parang may iwan o papalit doon sa uuwi ng Pilipinas. So eto, panoorin natin kung ano yung latest kay Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte at ngayon ay mayor sa Dahig. Detention facility ni Mr. Bong Duterte. Siya po ang bunsong kapatid ni Tatay Digong. So Sir Bong, kamusta po si Tatay Digong? He is doing well. Medyo malungkot lang because he cannot kwan yung sa outside world talaga nung nangyayari. So I have to brief him about the election, the outcome ng election, both the local and the national. And he's very happy na I told him na you got a very overwhelming vote as mayor of Davao again. So masayang-masaya siya. Ano po sinabi niya in particular nung sinabi niyong tambak ang kanyang panalo? By the way, no, yung mga Nograles talagang ligwak at saka yung yung PBA, yung party list na hawak-hawak ng mga Nograles, talaga namang naligwak din. Ako ang nagbalita nga sa kanya, sabi ko na grabe yung outcome ng yung number of votes mo kaysa yung opponent. At saka kang Vice Mayor Basteren, including si Congressman Pulong, and yung anak niya si Omar, also won the congressional seat sa 2nd District. And of course, Congressman Unga won sa 3rd District. Ano pong sinabi niya, yung sinabi niyong overwhelming ang victory? Naka-smile. Nakasmile. Ay, at least nakaka-smile pa rin, 'di ba? Syempre naman masayang-masaya. Nilampaso nila yung mga kalaban nila doon sa Davao. Ngayon, yung ano po, yung 5 na pumasok na inendurso natin para senador, ano pong sabi niya? Medyo doon nakuhan siya kasi sa senator, sabi ko kasi may mga twist na nakukuhan, may mga iba na nagsuporta sa kuhan. Kaya sabi ko, overall, do not worry because I think naman, ang support din nila na kay VP Sara. So, O yung pinasabi ko po sa kanya na safe na sa impeachment si VP Sara dun sa 6 na sigurado nating kakampi at 6 pa na pagpipilian pa dahil ang kailangan na lang natin 2 para hindi na matanggal si VP Sara. yeah, well, I think para din sa akin, with the overall nangyari sa national. Hindi niya sinagot si Harry Roque. Ano naman kasi si Harry Roque? Wag na masyadong kasi. Tahimik ka lang kasi dyan. Kuhan yung halos natanggal yung mga, alam mo na, yung sa Congress. Mga buwisit. Grabe naman to. Naman tong kapatid ni Pangulong Duterte. Nakikita mo naman yung the way ng pananalita niya. Is ayaw niyang gumamit sana ng mga harsh words. Ito naman si Harry Roque naman kasi. Grabe ka naman. Huwag mo namang anuhin. So, Mga Hawad Committee. So I think yung mga opposition ng iba, I think they will think na it's about time. Kung ano yung noon, it cannot go that way. So there's a big chance na ang support will Sara. Nasabi niyo ba ho na yung Abante na nagpapanggap na anak ng Diyos ay natalo? Grabe naman talaga to si Harry Roque. Si Abante daw nagpapanggap ng anak ng Diyos. Grabe naman yun. Nasabi niyo sa kanya na natalo si Abante? Ano sabi niya? Kinwento ko kay PRRD yan, sabi ko, lahat yung mga yung hinarap mo sa Quadcom, sabi ko walang lumusot. Ano ganun ba? Meron naman. May konti naman. Nandun si Luistro. Di ba panalo si Luistro, si Chua ng Good Governance. Sino pa? At least yung mga iba, wala na talaga. Kagaya ni Abante, Paduano.
si Dan Fernandez, yung mga may ingay ba? Yung mga talagang tumira ng tumira kay Pangulo Duterte at sa mga Duterte, talagang wipe out sila. Si Pam, wala na din. Si Miss Gilagid. Tawa siya ng tawa. So high spirit siya dahil doon sa resulta ng eleksyon. Oo. Ngayon, ano pong mga request niya kung meron man? Okay, ang sabi niya sa akin, paglabas ko daw, again and again, we would like to thank all those who supported him, moral support, all yung lahat na nandito na, because I told him na merong mga tao sa park na nagatuan sa iyo. In fairness, no? In fairness, magaling magsalita. Bong daw itong pangalan, Bong. Hindi ko ngayon ko lang nakita din itong kapatid ni Pangulo Duterte, and much more na ngayon ko lang nakita na nagsasalita siya at humaharap sa mga interviews. Sabi niya, ganun ba? Sabi niya, parang from the bottom of his heart. Talagang nagpapasalamat siya sa buong nagsusuporta sa kanya, not only ito sa park, worldwide, pati sa Pilipinas. At ang sinabi lang niya, hindi niya makakalimutan ito. Parang utang na loob niya sa inyo. Napansin ko po, hindi yung daladalang labada niya. Naglalaba na ba siya on his own? Kinuhaan ko eh. Sabi ko sa guard na nagbabantay, sabi ko, I'm here to get his laundry. Pero parang sinabi mo na, they have their own laundry. Sabi ko, hindi na ako nag-insist. After all, ayaw mong maglaba no? Ganon. Pero, ayan, he's okay. High spirit siya. Sir, can we ask question as well? Yes, now, Yeah. please, Sir, questions. Is Mayor Duterte aware na nananalo talaga yung dear friend niya na now Senator Attorney Rodante Marcoleta? Yes, I brief him all the because hindi na natin masabi na kasi hindi pa ito official. But I told him na yung as you know the counting went more or less ganito na lumusot. So in a way masaya siya. Masaya talaga lalo na sa Davao na lahat ng kuan niya ay lumusot. Walang kabila na kumaan. Tapos sir, ilang months mo nang hindi nakita si former president? Ako? Yes po. Since pagpunta nila sa Hong Kong, Okay. because he was expected to from Hong Kong, he has to fly back to Davao. Sir, can we also ask what your feelings were nung nakita mo for the first time si PRR ay Mayor Duterte? Mayor na talaga siya ngayon. Yes. Kuan siya, I mean, you know, he is a little bit detached kasi nga, as I said, you know, wala siyang kuan sa outside world. So, kailangan pag nandiyan, you know, whoever will be sinong susunod, we have to brief him ano nangyayari sa outside world. Kasi sinabi ko, pwede ka ba may cellphone? Sabi ko, pwede kita bilhin na yun. Bawal. So, wala, isolated siya. But yet, kung nakwentuhan mo na siya, magkuhan yung... Up to date How about na. you, sir, personally? Meron ka bang special emotions or feelings na nung nakita mo siya? Grabe naman kasi mga tanungan yan. Huwag nang mga ganyang mga tanong-tanong. Ako? Of course, I do. Pero, you know, ang kaso na, we will leave it to the lawyers na. Sir, masaya naman si tatay sa good news na mga pinag-ano mo, sir. Mga good news na hinatid mo today. Masaya si tatay. Grabe namang tanong yan. Good news nga lang ka namang hindi masaya. Ano ba naman itong mga to? Oo, masaya. Nagkapos gid mo, sir. Pagkita nga niya sa akin, ako, But in fairness okay siya kasi kahit kinakausap siya ng Bisaya, hindi siya nagbibisaya na. Nagtatagalog, nag-i-English pa rin siya para maintindihan pa rin ng mga tao, no? Inasahan ka ba niya? Nasabi ba ni Kong Pulong na kayong papalit? yeah. Actually, before pa, nagkwento na kami ni Pulong. Kasi nga, because, you know, the election, so they have to go back, and, you know, so. Pag-usapan na for the meantime, na busy sila sa Manila. So it's my time to watch over him. So siguro, kung whoever comes here na, si Pulong ba o si VP Sara,
o sino sa mga anak niya. I think si Baste hindi pa pumunta, di ba? Pumunta na ba si Baste? Parang hindi pa. Si Sarah, si Pulong, si Kitty, si Hanilet, siya. Meron pa bang ibang pumuntang family niya? Parang yung ano pala niya, yung nanay ni ni tag dito ni Bibi Sara. Ako naman ang Oo. Meron ba kayong estimated time na pagbalik nyo sa Pilipinas or estimated na may papalit sa inyo rito? antayin namin sino mga anak na papalit. And then from there, kasi nandito na lang man din kami sa Netherlands, balita ko malapit lang ang Belgium, malapit lang ang Germany. So kung sino yung papalit, sasabihin ko, bago kami umuwi, papasa na lang kami. Sa inyo sa Pilipinas, no? Gala na lang. Gala muna, di ba? Siyempre, nandyan na rin lang. Kagaya ni Jose Claire Castro. Nagpunta sa ICC. Nagpunta ng Brussels and then biglang, umamin, nadulas, pumunta ng ICC. Ba't kaya pumunta sa ICC si Jose Claire? I think that's around December last year na nagpunta si Jose Claire Castro sa ICC. Bakit kaya? Yun lang naman, ang tanong lang yun Baka na naman dito, si gossip na naman, kasali ka na naman dyan. Okay, anyway. So, asahan natin siguro na ang susunod na papalit kay Tatay Bong, yung kapatid ni Pangulong Duterte, siguro mga anak din. I think siguro si Baste, no? Ano sa tingin nyo? Si Baste yung susunod kaya?